Huwag kang pumirma. Iyan ang mga salitang bumasag sa katahimikan ng opisina. Apat na simpleng salita. Ngunit ang mga salitang iyon ang nagligtas sa aking buhay. Nakahawak na ako sa ballpen. Ang dulo ng tinta ay halos dumikit na sa papel. Handa na akong ibigay ang lahat. Ang bahay ko sa Alabang. Ang lupang pinaghirapan namin ng yumaong asawa ko at ang ipon ko sa bangko na nagkakahalaga ng mahigit 120 milyong piso. Lahat ng iyon, sa isang pirma lang ay mawawala na sa akin. Nakatayo sa harap ko ang aking anak na si Mark, ang kaisa-isa kong anak. Nakangiti siya sa akin. Isang ngiti na akala ko ay puno ng pagmamahal. Isang ngiti na akala ko ay dahil nag-aalala siya sa future ko. Pero mali ako. Maling-mali ako. Sa likod ng ngiting iyon ay isang patalim. Isang patalim na handang sumaksak sa akin kapag nakuha na niya ang gusto niya. Muntik ko nang mapirmahan ang dokumentong magpapabago ng tadhana ko. Dokumentong magpapalaya sa akin sa sarili kong pamamahay. Dokumentong mag-iiwan sa akin na walang pera, walang matitirhan, at walang dignidad sa aking pagtanda. 5 minuto matapos ang babalang iyon, nakaupo ako sa pribadong opisina ng bank manager. Nanginginig ang aking mga kamay, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa galit, at dahil sa sakit ng katotohanan. Ang anak na pinalaki ko, ang anak na pinag-aral ko sa mamahaling universidad, ang anak na minahal ko higit pa sa sarili ko. Siya pala ang ahas na tutuklaw sa akin. Masakit, sobrang sakit, sa kulturang Pilipino. Pinalaki tayo na may takot sa Diyos at paggalang sa magulang. Tinuruan tayo ng utang na loob kapag tumanda ang magulang. Ang mga anak ang nag-aalaga. Iyan ang tama. Iyan ang kaugalian natin. Pero si Mark, iba ang plano niya. Wala siyang utang na loob habang nakaupo ako sa bangko. Ipinakita sa akin ng manager ang mga ebidensya, ang mga peking pirma, ang mga planong ilipat ang pera ko sa isang account na hindi ko naman kontrolado. Gusto niyang kunin ang lahat. Gusto niyang hubaran ako ng karapatan sa sarili kong pinaghirapan. 40 taon akong nagtrabaho bilang inhinyero. 40 taon ng puyat at pagod. Para ano? Para lang nakawin ng sarili kong dugo at laman? Ang akala ko ay tinutulungan niya ako sa estate planning. Sabi niya. Para daw makaiwas kami sa malaking buwis kapag nawala na ako. Sabi niya. Ayaw niyang mahirapan ako sa mga papeles. Sinungaling. Ang totoo pala. Gusto niyang ilipat ang kapangyarihan sa kanya habang buhay pa ako. Gusto niyang siya ang masunod kung kailan ako pwedeng kumain. Kung kailan ako pwedeng magpagamot. Tratuhin ba naman akong parang bata? Tratuhin ba naman akong parang wala ng isip? Nakita ko sa mga mata niya kanina, noong inabot niya sa akin ang ballpen, ang pagkainip, ang pagmamadali. Para bang sinasabi niya sa isip niya, dali na matanda. Pumirma ka na para makuha ko na ang pera mo. Wala siyang galang. Wala siyang puso. Inisip ko ang asawa kong si Maria. Kung buhay lang siya ngayon, siguradong madudurog ang puso niya. Ang batang inaruga namin. Ang batang ipinagdasal namin sa Quiapo. Siya pa ang gagawa nito sa amin. Ang mas masakit pa. Hindi lang pera ang habol niya. Handa siyang iwan ako sa kangkungan kapag naubos na niya ang yaman ko. Handa siyang ipadala ako sa kung saan mang home for the aged at kalimutan na parang isang lumang sapatos. Pero hindi ako papayag. Matanda na ako. Pero hindi ako tanga. Akala ni Mark ay naisahan na niya ako. Akala niya ay mahina na ang tatay niya. Akala niya ay uubra ang mga drama at paawa effect niya. Nagkakamali siya. Hindi niya alam kung sino ang kinalaban niya. Ako si Antonio. Lumaban ako sa hirap ng buhay. Nakapagpatayo ako ng mga gusali. Hindi ako basta-basta tutumba dahil lang sa kasakiman ng isang anak na walang utang na loob. Nasa tabi ko ngayon ang bank manager. Nasa tabi ko ang batas. At sa tulong ng Diyos, nasa panig ko ang katotohanan, ang araw na ito. Ang araw na akala niya ay tagumpay niya. Ito pala ang magiging simula ng kanyang pagbagsak. Hindi ito paghihiganti. Ito ay katarungan. Katarungan para sa akin. At katarungan para sa lahat ng magulang na niloko at inabuso ng sarili nilang mga anak. Makikita niya, malalaman niya na ang karma ay totoo. At ang hustisya ay darating. Hindi bukas. Hindi sa makalawa, kundi ngayon mismo. Sa loob ng 10 minuto. Darating ang mga pulis at ang ngiti sa kanyang mukha, mapapalitan iyon ng gulat at pagsisisi.
Humanda ka, Mark. Dahil hindi mo na ako maloloko ulit. Bago ko ituloy ang kwento kung paano ko siya nahuli at kung ano ang nangyari sa loob ng bangko na yumanig sa buong pamilya namin. Nakikiusap ako sa inyo. Pakipindot naman po ang subscribe button sa ibaba at pakiclick na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga kwentong kapupulutan ng aral. Gusto ko ring malaman. Taga saan po kayo? Anong oras na diyan sa inyo ngayon habang nakikinig kayo? I-comment niyo po sa ibaba. Binabasa ko po ang lahat ng inyong mga mensahe. Salamat po sa inyong suporta. Ngayon, balikan natin ang simula ng lahat. Noong umagang akala ko ay isang ordinaryong araw lang. Ang umaga ay nagsimula ng tahimik, 6:00 ng umaga. Gising na ako. Nakasanayan ko na ito sa loob ng 42 taon. Dati, gumigising ako sa tunog ng alarm clock, nagmamadaling magkape at tumatakbo papasok sa trabaho sa engineering firm sa Makati. Pero ngayon, tahimik na ang bahay. Wala na ang alarm clock. Wala na rin ang boses ng asawa kong si Maria na nagtatanong kung anong gusto kong almusal. 3 taon na ang nakalipas mula noong kinuha siya ni Lord. Breast cancer ang dumapo sa kanya. Mabilis ang pangyayari. 6 na buwan lang mula noong nalaman namin ang sakit hanggang sa libing niya. Napakasakit mawalan ng kasama sa buhay. Ang bahay namin sa Alabang ay malaki. Masyadong malaki para sa isang matandang tulad ko. Dito kami bumuo ng pangarap. Dito lumaki si Mark. Pero ngayon, ang bawat sulok ay puno ng alaala at puno ng katahimikan. Ang tanging aliw ko na lang ay ang aking pensyon at ang aking ipon sa awa ng Diyos. Naging maingat ako sa pera. Ang aking retirement fund at investments ay lumago. Umabot na ito sa mahigit 100 at 20 milyong piso. Sapat na sapat para mabuhay ako ng komportable hanggang sa huling hininga ko. Akala ko, ang pera na ito ang magiging proteksyon ko, pero hindi ko alam. Ito pala ang magiging dahilan kung bakit ako tatraydurin ng sarili kong pamilya. Nagtimpla ako ng kape, itim, walang asukal, tulad ng gusto ni Maria. Tiningnan ko ang cellphone ko. May text galing kay Mark. Good morning, Daddy. Tuloy tayo mamaya ha? 10 a.m. sa opisina ni Attorney Santos sa BGC. Excited na ako na maayos natin ito. Ingat ka sa drive. Napangiti ako nung nabasa ko ito. Si Mark, ang anak ko. Matagal-tagal din kaming hindi naging close. Mula noong namatay ang mama niya, madalang siyang tumawag. Busy daw sa trabaho bilang financial advisor. Busy sa asawa niyang si Bea. Naintindihan ko naman. May sarili na silang buhay. Pero nitong mga nakaraang buwan, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Naging malambing si Mark. Linggo-linggo tumatawag, inaaya ako mag-lunch, kinukumusta ang kalusugan ko, sabi ko sa sarili ko. Salamat sa Diyos, bumabalik na ang dati naming samahan. 1 linggo ang nakaraan, habang kumakain kami ng steak sa BGC. Doon niya binuksan ang topic. Daddy, sabi niya habang hinihiwa ang karne, naisip mo na ba ang mana? Matanda ka na. At sayang naman kung mapupunta lang sa gobyerno ang pinaghirapan mo dahil sa estate tax. Natigilan ako. May diwa naman kami ng mama mo, simple lang. Sa iyo mapupunta ang lahat. Umiling si Mark. Dad, luma na yon. Sayang ang pera. May kilala akong magaling na abogado, si Attorney Santos. Kaya niyang protektahan ang assets mo. Gagawa tayo ng trust fund para safe ka, para safe ang future ng mga magiging apo mo. Apo, iyon ang kahinaan ko. Gustong-gusto ko nang magkaapo. Sige, sagot ko. Tingnan natin. Kaya heto ako ngayon, nakabihis ng barong. Handa nang pumunta sa meeting. Wala akong kamalay-malay. Napapasok ako sa lungga ng mga leon. Sumakay ako sa kotse at nagmaneho patungong BGC. Ang traffic sa EDSA ay usad pagong. Pero hindi ko ininda. Iniisip ko lang na ginagawa ko ito para sa pamilya. Pagdating ko sa building, ang ganda. Puno ng salamin. Ang lobby ay amoy mayaman. Sumakay ako sa elevator papuntang 20th floor. Hinanap ko ang opisina ni Attorney Santos. Pagbukas ko ng pinto, nandoon na si Mark. Kausap ang isang lalaking naka-Amerikana. Mukhang disente, mukhang matalino. Daddy, salubong ni Mark. Niyakap niya ako ng mahigpit. Nagmano pa siya. Buti nakarating ka agad. Ito po si Attorney Santos, pakilala niya. Nakipagkamay sa akin ang abogado. Mahigpit ang hawak. Ikinalulugod ko po kayong makilala, Sir Antonio.
Ang daming kwento ni Mark tungkol sa inyo. Bilib ako sa sipag ninyo. Pumasok kami sa conference room. Kitang-kita ang view ng Maynila. Sa gitna ng mesa, may isang makapal na folder. Upo po kayo, sabi ni attorney. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Ang oras ay ginto. Binuksan niya ang folder. Puro papeles. Puno ng salitang Ingles na mahirap intindihin. Whereas, heretofore, irrevocable. Ganito po iyan, Sir Antonio, paliwanag ni attorney. Ang gagawin natin ay ililipat natin ang lahat ng ari-arian nyo sa isang trust. Ngayon din, habang malakas pa kayo. Bakit kailangan ngayon? Tanong ko. Para hindi na ito habulin ng gobyerno, sagot ni Mark. Dad, trust me. Para sa atin ito. At sino ang maghahawak ng trust na ito? Tanong ko ulit. Nagtinginan sila. Si Mark po, sagot ni attorney. Siya ang magiging trustee. Siya ang magdedesisyon para hindi na kayo ma-stress sa pagmamanage ng pera. Teka, parang may mali, ibig sabihin. Kung gusto kong mag-withdraw ng pera para bumili ng gamot o mag-travel, kailangan ko pang magpaalam kay Mark? Tumawa ng bahagya si Mark. Dad naman, syempre bibigyan kita. Formality lang ito. Protection ito. Laban sa mga scammer na nanloloko ng matatanda. Proteksyon. Iyon ang sabi nila. Pero bakit parang ang bigat ng pakiramdam ko? Sige na, Dad. Inabot ni Mark ang ballpen. Pirmahan mo na dito. At dito. Tapusin na natin to para makapag-celebrate tayo. Tiningnan ko ang ballpen. Tiningnan ko ang papel. Isang pirma. At hindi na akin ang pera ko. Nag-aalangan ako. Parang may bumubulong sa akin. Boses ni Maria. Tony, mag-isip ka. Dahan-dahan kong inilapit ang ballpen sa papel. Nanonood sila. Hindi humihinga. Nakatitig sa kamay ko. At sa sandaling iyon. Bago lumapat ang tinta sa papel, biglang bumukas ang pinto. Ang biyahe namin patungo sa opisina ng abogado ay tahimik. Masyadong tahimik. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana ng sasakyan habang binabagtas namin ang kahabaan ng EDSA papuntang Makati. Ang mga nagtataasang gusali ay tila mga higanteng nakadungaw sa amin. Dati, ang mga gusaling ito ay simbolo ng tagumpay para sa akin. Pero ngayon, ewan ko ba, parang ang bigat sa pakiramdam. Pumasok kami sa isang gusali na gawa sa purong salamin at bakal. Ang lobby ay napakalamig. Amoy mamahalin ang hangin. Sumakay kami sa elevator papuntang ika-4 na palapag kung saan nakalagay ang pangalan ng opisina, Santos and Associates. Pagpasok namin, sinalubong kami ni Attorney Santos, isang lalaking nasa 40 anyos. Makinis ang mukha, naka-Amerikana na halatang mahal ang tela at ang ngiti niya. Yung klase ng ngiti na parang laging may ibebenta sa iyo. Magalang siyang nakipagkamay, mahigpit, formal. Pinapasok nila ako sa conference room. Kitang-kita mula sa bintana ang view ng buong Makati skyline. Sa gitna ng mahabang mesa na gawa sa makintab na kahoy. May isang makapal na folder. Kulay asul, tila may bigat na dala ang folder na iyon. Naupo ako at nagsimula silang magsalita. Si Mark, ang anak ko, siya ang unang bumasag sa katahimikan. Sabi niya, Dad, kaya ka namin dinala dito ay dahil may nakita kaming magandang oportunidad. Para ito sa proteksyon ng mga ari-arian mo. Para hindi kainin ng buwis ang pinaghirapan mo kapag nawala ka na. Binuksan ni Attorney Santos ang folder. Tumambad sa akin ang napakaraming pahina ng dokumento. Puno ito ng mga salitang Ingles na malalim, legal terms, mga salitang sadyang ginawa para lituhin ang mga simpleng tao. Ipinaliwanag ni Attorney Santos ang plano. Ang tawag daw dito ay irrevocable trust. Irrevocable. Ibig sabihin, hindi na mababawi, sabi niya. Ililipat natin ang lahat ng retirement accounts mo, ang bahay sa Alabang, ang mga lupa sa probinsya. Lahat ito ay ipapasok sa trust na iyon. Ngayon din, tinanong ko sila, bakit kailangan ngayon? Bakit hindi pwedeng sa testamento na lang? Ang sagot nila ay mabilis, para daw makaiwas sa estate tax. Para daw, kung magkasakit ako at kailanganin ng Medicaid o anumang tulong, hindi na ito mababawas sa yaman ko. Pero may isang bagay na tumimo sa isip ko, sabi ni attorney. Sa oras na mapirmahan ko ito, si Mark na ang magiging trustee. Siya na ang may hawak ng susi. Siya na ang magpapasya. Tumingin ako sa anak ko. Nakangiti siya. Tumango-tango pa, sabi niya. Dad, huwag kang mag-alala.
Formality lang ito. Siyempre, pera mo pa rin yan. Ako lang ang pipirma para hindi ka na ma-stress. Para seamless ang transfer. Seamless. Maayos. Walang aberya. Pero teka, ibig sabihin ba nito? Kung gusto kong bumili ng bagong sapatos, kung gusto kong ilibre ang mga kumpare ko ng kape, kung gusto kong mag-donate sa simbahan, kailangan ko pang humingi ng permiso kay Mark. Kailangan ko pang magpaalam sa sarili kong anak para gastusin ang sarili kong pera. Naramdaman ko ang panlalamig ng sikmura ko. Hindi ito dahil sa aircon, iba ito. Ito yung lamig na nararamdaman mo kapag alam mong may mali. Tinanong ko sila ng diretsahan. So kailangan ko pang magmakaawa sa anak ko para makuha ang pera ko? Mabilis na sumagot si Mark. Hindi naman sa ganoon, Dad. Standard procedure lang ito. Para proteksyon mo. Paano kung ma-scam ka? Paano kung may maghabol sa assets mo? Dito, safe na safe ang lahat. Safe. Ligtas. Pero habang nakatingin ako sa makapal na dokumento, hindi kaligtasan ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay ikinukulong ako. Pakiramdam ko ay tinatanggalan ako ng karapatan sa sarili kong buhay. Ang perang pinaghirapan ko ng 40 taon. Ang bahay na pinundar namin ni Maria, ibibigay ko na lang babasta-basta. Nagpalitan ng tingin si Mark at si Attorney Santos. Isang mabilis na sulyap, pero nahuli ko. Parang may pinag-uusapan ang mga mata nila na hindi ko naririnig. Nakatitig ako sa papel, sa blankong linya kung saan dapat akong pumirma. Inabot sa akin ni Attorney Santos ang isang mamahaling ballpen. Mabigat ang ballpen, pero mas mabigat ang nararamdaman ko sa dibdib. Bago ko pa man mailapat ang dulo ng ballpen sa papel, nagsalita ulit si Attorney. Sabi niya, Mr. Antonio, bago po natin ito isara, kailangan ko lang ipaalala na may fee po tayo para sa pag-setup ng trust na ito. Tumingin ako sa kanya. Magkano? Ang sagot niya ay parang bombang sumabog sa pandinig ko. 500,000 piso. 500,000. Payable today. Pwede daw ibawas sa assets kapag nalipat na. O kaya ay mag-issue ako ng cheque ngayon din. 500,000 piso para lang sa mga papel? Naalala ko ang abogado namin noon ni Maria. Noong ginawa namin ang aming huling habilin o last will and testament noong 2003. Wala pa yatang 20,000 ang binayaran namin. Sabi ko, parang ang mahal naman yata. Ngumiti lang si attorney ng matamis. Sabi niya, comprehensive po ito, sir. Kasama na ang asset protection, administration at transfer ng titulo. Pinag-uusapan po natin dito ay ang proteksyon ng 100 at 20 milyong pisong ari-arian ninyo. Maliit na bagay lang ang fee kumpara sa matitipid ninyo sa tax. Tumingin ako kay Mark. Anak, sa tingin mo ba sulit ito? Walang pag-aalinlangan sumagot ang anak ko. Absolutely, Dad. Si Attorney Santos ang isa sa pinakamagaling sa larangang ito. Sulit na sulit yan. Ibinaba ko ang tingin ko sa papel. Whereas, party of the first part. Ang daming salita. Nakakahilo. Hinawakan ko ang ballpen. Ilalapit ko na sana sa papel, pero huminto ako. May naramdaman ako, isang kurot sa puso, isang bulong sa isip. Naalala ko si Maria, ang asawa ko. Sabi niya noon sa akin, Tony, magaling ang instinct mo. Kapag may nararamdaman kang mali sa isang plano sa trabaho, alam mong may mali bago mo pa makita ang calculation. Gamitin mo yan, may mali dito. Ang pagmamadali nila, ang mahal na singil, ang mga tinginan nila na parang nagkakaunawaan ng palihim. Bakit parang atat na atat silang makuha ang pirma ko ngayon? Bakit hindi pwedeng bukas? Bakit kailangan ngayon na? Ibinaba ko ang ballpen sa mesa. Ang tunog ng pagtama ng ballpen sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa tahimik na kwarto. Sabi ko, alam nyo, pag-iisipan ko muna ito ngayong gabi. Babasahin ko muna lahat ng nakasulat dito ng masinsinan. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Mark. Nawala ang ngiti, napalitan ng inis, kahit saglit lang. Nakita ko ang frustration sa mukha ng anak ko. Sabi niya, Dad naman, nakaset up na ang lahat. Nandito na ang notaryo. Sayang ang oras ni attorney. Busy siyang tao. Baka next month pa siya magkaroon ng free slot. Tumayo ako. Inayos ko ang aking barong. Sabi ko, kung ganun, maghihintay ako ng 1 buwan. Hindi ako pipirma sa bagay na hindi ko naiintindihan ng lubusan. Ito ay buong buhay ko, Mark. Hindi ito parang pagbili lang ng tinapay sa kanto.
Niligpit ni Attorney Santos ang mga papeles. Nandoon pa rin ang profesional ng ngiti, pero ramdam ko ang lamig. Sabi niya, "Kayo po ang bahala, Sir Antonio, pero tandaan niyo, bawat araw na lumilipas ay araw na hindi protektado ang yaman niyo." Sabi ko, "Susugal ako, bahala na." Naglakad ako palabas. Hindi ko na hinintay si Mark. Sabi ko may dadaanan pa ako. Ang pagmamaneho mula sa opisina ni Attorney Santos papunta sa bangko ay tumagal lang ng 15 minutos. Pero para sa akin, parang napakahaba ng oras na iyon. Gusto ni Mark na sumama. Sabi niya hatid na daw niya ako. Pero tumanggi ako. Sabi ko, may bibilhin lang ako sa botika. Ang totoo, gusto kong mapag-isa. Gusto kong mag-isip. Hindi ako makapag-isip kapag nasa paligid siya at parang laging nakabantay. Pumarada ako sa tapat ng Wells Fargo, dito sa Pilipinas. Ito yung bangko na pinagkatiwalaan ko ng mahigit 3 dekada. Dito ko inilagak ang bawat sweldo, bawat bonus, bawat sentimo na naipon namin ni Maria. Pumasok ako sa loob, malamig, tahimik, pamilyar. Ito ang gusto ko sa bangko ko. Kilala nila ako. Lumapit ako sa teller. Gusto ko lang sanang i-check ang balanse ng aking retirement account. Gusto kong siguraduhin na nandoon pa ang lahat. Praning lang siguro ako. Pero kailangan kong makasiguro. Binigay ko ang pangalan ko, Antonio de la Cruz. Nag-type ang teller sa computer. Tapos, biglang nagbago ang mukha niya. Tumingin siya sa akin. May halong pag-aalala. Sabi niya, "Sir Antonio, sandali lang po. Tatawagin ko lang po si Mrs. Reyes, ang ating branch manager." Kinabahan ako. Bakit kailangan pa ng manager? Balanse lang naman ang hinihingi ko. Ilang sandali lang. Lumabas si Mrs. Reyes mula sa opisina niya sa likod. Si Elena Reyes. Nasa 50 anyos. Matagal ko na siyang kilala. Isa siyang babaeng strikta, pero mabait. Parang pamilya na ang turingan namin. Lumapit siya sa akin. Hindi siya nakangiti tulad ng dati. Seryoso siya. Sabi niya, "Mr. Antonio, pwede po ba tayong mag-usap sa opisina ko sandali? Importante lang po." Naramdaman ko na naman ang lamig sa sikmura ko. Yung kaba na naramdaman ko kanina sa opisina ng abogado. Bumalik ulit. At mas matindi ngayon. Sumunod ako sa kanya. Maliit lang ang opisina niya. Puno ng picture ng pamilya niya. Isinara niya ang pinto at pinaupo ako. Huminga siya ng malalim. Tumingin siya sa mga mata ko ng diretso. Sabi niya, "Mr. Antonio, mabuti na lang at dumating kayo. Kanina pa ako nag-iisip kung tatawagan ko kayo o hindi. May mga aktibidad kasi sa account ninyo na gusto kong linawin." "Aktibidad? Anong aktibidad?" "Wala naman akong ginagalaw." Humarap siya sa computer niya. Sabi niya, 2 linggo na ang nakakaraan. May natanggap kaming mga form. Request para baguhin ang mailing address ng inyong bank statements. Ang request ay may pirma ninyo. Natigilan ako. Change of address? Wala akong inuutos na ganon. Dito lang ako nakatira sa Alabang ever since. Sabi ko, "Mrs. Reyes, wala akong pinirmahan na ganyan." Tumango siya. Sabi niya, "Iyon na nga po ang hinala ko. Kasi nung tiningnan ko ang pirma, parang may mali. Hindi swak sa pirma niyo na nasa file namin. Kaya hinold ko muna. Hindi ko pinroseso." Tapos, may pinakita pa siya sa akin sa screen. Sabi niya, "Tapos kaninang umaga lang po, may natanggap ulit kaming request. Ito naman ay request para ihanda ang mga papeles sa pag-transfer ng inyong IRA at savings account papunta sa isang irrevocable trust." Nanlaki ang mata ko. "Trust?" Sabi niya. "Opo, trust fund. At ang nakalagay na trustee ay hindi kayo, kundi ang anak ninyo. Napahawak ako sa dibdib ko. Kakausap lang namin tungkol dun kanina. Wala pa akong pinipirmahan. Paanong may request na sa bangko?" Sabi ko. "Mrs. Reyes, kagagaling ko lang sa opisina ng abogado. Gusto nilang papirmahin ako ng trust na yan, pero hindi ko tinuloy." Sumandal si Mrs. Reyes sa upuan niya. Bakas sa mukha niya ang awa at lungkot. Sabi niya, "Mr. Antonio, ang request na natanggap namin ay galing sa opisina ng anak ninyo. Sa financial firm niya, parang gumuho ang mundo ko." "Ang anak ko? Si Mark? Nagpadala na siya ng request sa bangko bago ko pa man mapirmahan ang dokumento? Ibig sabihin, sigurado siyang mapapa-oo niya ako? O baka naman, may iba siyang plano kung sakaling humindi ako?"
Ipinaharap ni Mrs. Reyes ang monitor ng computer sa akin. Sabi niya, "Sir, tingnan niyo po ito ng mabuti." Sa screen, nakita ko ang scanned copy ng dokumento, isang form na nag-uutos sa bangko na ilipat ang kontrol ng account ko at sa ibaba nito. Nandoon ang pangalan ko, Antonio de la Cruz, at sa ibabaw ng pangalan ko, may pirma. Titig na titig ako sa pirma, kamukha ng pirma ko. Sobrang lapit. Kung hindi mo kilala ang sulat ko, iisipin mong akin talaga ito. May loops, may kurba. Pero ako ang pumirma ng libu-libong dokumento sa buhay ko. Kilala ko ang galaw ng kamay ko. Yung letrang A sa Antonio, masyadong matulis ang tuktok. Ako, kapag sinusulat ko ang A, medyo bilog ang tuktok. At yung dulo ng letrang Z sa Cruz, masyadong mahaba ang buntot. Hindi akin ito. Peke ito. Napalunok ako. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Sabi ko, "Mrs. Reyes, hindi akin to. Hindi ako ang pumirma nito." Tumango si Mrs. Reyes. Sabi niya, "Alam ko po, sir. Kaya ko nga po hinarang. Kilala ko ang pirma niyo ng 20 taon. Alam kong may mali." Tinanong ko siya, "Kanino galing ito?" Sumagot siya ng mahinahon, pero may bigat. "Galing po ito sa fax number at email ng opisina ni Mark. Sa Highlands Wealth Management, nanlamig ang buong katawan ko. Parang binuhusan ako ng yelo, ang anak ko. Ang batang tinuruan kong magsulat ng pangalan niya noong kindergarten pa siya. Ang batang pinagmalaki ko nung makagraduate siya ng college. Siya ngayon ang gumagaya ng pirma ko para nakawin ang pera ko. Forgery, pamemeke, krimen ito. Bakit? Bakit niya nagawa ito?" Sumandal ako sa upuan. Pakiramdam ko ay hihimatayin ako. Ang sakit. Sobrang sakit sa dibdib. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa panloloko. Tumingin sa akin si Mrs. Reyes. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat ko. Lumapit siya ng kaunti at nagsalita ng mahina. Parang kaibigan sa kaibigan. Sabi niya, "Mr. Antonio, pasensya na po kung masyado akong prangka, pero sasabihin ko sa inyo ang isang bagay na personal." Huminto siya sandali, tila nag-aalangan. Pero itinuloy niya. Sabi niya, 5 taon na ang nakararaan. Ang asawa ko, may anak siya sa unang asawa. Kinausap siya ng anak niya. Sabi, "Dad, ilipat mo sa akin ang savings mo para safe, para hindi na maghabol ang gobyerno." Nakinig si Mrs. Reyes habang nangingilid ang luha. Sabi niya, "Pumayag ang asawa ko." Nagtiwala siya. Tutal anak naman niya yun dugo at laman. Alam niyo po ang nangyari. Sa loob ng 6 na buwan, simot ang pera. Dinala ng anak niya sa ibang bansa. Iniwan ang asawa ko na walang-wala. Namatay ang asawa ko last year na puno ng sama ng loob. Durog ang puso dahil tinraidor siya ng sarili niyang anak. Katahimikan, sabi ni Mrs. Reyes. Noong nakita ko ang mga papeles na galing sa anak ninyo, noong nakita ko ang pirma na medyo tabingi, kinabahan ako. Naalala ko ang nangyari sa asawa ko. Sinabi ko sa sarili ko, hindi ko hahayaang mangyari ito kay Mr. Antonio. Hindi sa bangko ko. Doon ko napagtanto ang lahat. Hindi ito simpleng pagkakamali. Hindi ito misunderstanding. Ang anak ko, si Mark, ay planadong-planado ang gagawin. Kung pumirma ako kanina sa opisina ng abogado, tapos na sana. At kung hindi man ako pumirma, heto, may nakahanda na silang peking pirma para ituloy ang plano nila kahit sa ang anggulo titingnan. Gusto nila akong pagnakawan. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Nanginginig. Ito ang mga kamay na nagtrabaho para sa pamilyang ito. Ito ang mga kamay na nag-alaga kay Mark nung may sakit siya. Ngayon, kailangan kong gamitin ang mga kamay na ito para protektahan ang sarili ko laban sa kanya. Tumingin ako kay Mrs. Reyes. Puno ng desisyon ang boses ko kahit basag. Sabi ko, "Mrs. Reyes, anong dapat kong gawin? Tulungan mo ako. Ayokong matulad sa asawa mo." Tumango si Mrs. Reyes. Kinuha niya ang telepono. Sabi niya, "Una, ilock natin ang lahat ng accounts mo. Walang makakalabas na pera kahit piso nang wala ka dito mismo sa harap ko. Pangalawa, tatawag tayo ng abogado. Hindi yung abogado ng anak mo, kundi abogado na kakampi sa iyo. At pangatlo, tumingin siya sa akin ng seryoso. Pangatlo, kailangan natin tumawag ng pulis. Dahil ang pamemeke ng pirma ay hindi lang biro. Ito ay krimen.
at kailangan nating harapin ang katotohanan. Kahit gaano pa ito kasakit, napapikit ako, pulis. Ipakukulong ko ang anak ko? Pero naisip ko ang mukha ni Mark kanina, ang pekeng ngiti, ang pagsisinungaling. Huminga ako ng malalim. At tumango. Gawin na natin, sabi ko. Bago pa, mahuli ang lahat, sa loob ng sumunod na 1 oras. Ang opisina ni Mrs. Reyes ay naging parang isang war room. Dumating ang investigador na tinawagan ng bangko. Isang lalaking seryoso, may dalang laptop at mga dokumento. Dumating din ang abogadong inirekomenda nila, si Attorney Valdez. Isang babaeng nasa 60 anyos na. Mukhang matapang pero mabait ang mga mata. Nakinig sila sa kwento ko. Tiningnan nila ang mga peking pirma at pagkatapos, sinimulan nilang halukayin ang katotohanan. At ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa inaasahan ko. Sa tulong ng koneksyon ng bangko at ng investigador, unti-unting nabuo ang puzzle at ang litratong nabuo ay hindi maganda. Si Mark, ang anak kong financial advisor. Ang anak kong akala ko ay matagumpay. Ang anak kong laging nakapost sa Facebook na kumakain sa mamahaling restaurant. Siya pala ay baon sa utang. Hindi lang basta utang, lubog na lubog siya. Ipinakita sa akin ng investigador ang mga records. May utang si Mark na halos 15 milyong piso. 15 milyon. Saan galing ang utang na ito? Sugal. Nasilaw pala ang anak ko sa tinatawag nilang cryptocurrency, yung perang digital, at hindi lang iyon. Nalulong din siya sa online sabong noong pandemya at hindi na nakahinto. Akala niya ay kaya niyang paikutin ang pera ng mga kliyente niya. Kumuha siya ng pera ng ibang tao, ipusta, umaasang dodoble, pero natalo. At natalo ulit hanggang sa wala na siyang maibayad sa mga kliyente niya. At si Bea, ang asawa niya, akala ko ay nagtatrabaho siya bilang marketing manager. Ang totoo pala, walang trabaho si Bea. Natanggal siya sa trabaho 8 buwan na ang nakararaan, pero patuloy pa rin ang luho. Patuloy ang pagbili ng mga branded na bag. Patuloy ang pag-swipe ng credit card para sa mga bakasyon na hindi naman nila afford. Ang bahay nila sa isang exclusive subdivision sa Laguna, rematado na pala ito. May notice of foreclosure na. 3 buwan na silang hindi nakakabayad sa bangko. Kaya pala biglang naging mabait si Mark. Kaya pala bigla siyang nagka-interest sa estate planning ko. Kaya pala nagmamadali silang papirmahin ako. Hindi ito para sa akin. Hindi ito para sa proteksyon ko. Ang pera ko ang huling barahan nila. Ang retirement fund ko. Ang pinaghirapan ko ng 40 taon. Iyon ang balak nilang gamitin para takpan ang mga butas na ginawa nila. Iyon ang pambayad nila sa sugal. Iyon ang pambayad nila sa mga bag at sapatos. At si Attorney Santos? Yung abogado sa Makati na may magandang opisina at mamahaling suit, peke din pala siya. Natuklasan ng investigador na si Santos ay dating paralegal na natanggalan ng lisensya dahil sa panloloko. Ang opisina niya, renta lang iyon per hour. Yung mga virtual office na tinatawag, bukas makalawa ay wala na siya doon. Sindikato sila. Isang grupong nambibiktima ng mga matatandang may pera at ang anak ko. Ang sarili kong dugo at laman, siya ang nagdala sa akin sa kanila. Napaupo ako sa sofa ng opisina. Pakiramdam ko ay tinakasan ako ng lahat ng lakas. Ang bigat, sobrang bigat sa dibdib. Mas matatanggap ko pa kung humingi na lang siya ng tulong. Kung lumapit siya sa akin at sinabing, "Dad, may problema ako. Tulungan mo ako." Tutulungan ko naman siya eh. Kahit paano, hahanap kami ng paraan. Pero hindi. Pinili niyang nakawan ako. Pinili niyang lokohin ako. Pinili niyang tanggalan ako ng dignidad at karapatan sa sarili kong buhay. Tumingin sa akin si Attorney Valdez. Hinawakan niya ang balikat ko. Sabi niya, "Mang Antonio, alam kong masakit, pero kailangan nating kumilos. Ito ay kaso ng elder financial abuse. At malalalim na krimen ang ginawa nila. Forgery, estafa, attempted theft. Kung hindi natin ito itutuloy, baka may iba pa silang mabiktima. O kaya, baka balikan kanila at saktan kapag na-desperate sila." Desperado. Iyon ang nakakatakot sa taong ngipit. Kahit sa patalim ay kumakapit. At baka pati ako ay saktan na nila makuha lang ang gusto nila. Huminga ako ng malalim. Pinunasan ko ang luha na tumulo sa pisngi ko. Sabi ko, "Sige attorney,
Gawin ninyo ang dapat gawin. Ang sumunod na mga araw ay parang isang bangungot. Nagising ako. Nakahanda na ang mga kaso. Ang bangko at ang mga abogado ang nag-asikaso ng lahat. Nagsampa kami ng reklamo sa piskalya. 2 araw matapos ang meeting sa bangko. Tumunog ang telepono ko sa bahay. Nakita ko sa caller ID. Si Mark. Alam na siguro niya. Malamang ay nakarating na sa kanya ang balita na hinarang ng bangko ang mga transaksyon at may investigasyon na. Nanginginig ang kamay ko habang inaabot ang telepono. Sinagot ko, "Hello?" Agad na sumigaw sa kabilang linya si Mark. Ang boses niya ay hindi ko makilala. Galit. Puno ng poot. Sabi niya, "Dad, ano tong nababalitaan ko?" Tumawag ang bangko. Naka-freeze daw ang account at may pulis na nagtatanong sa opisina. "Anong ginawa mo?" Ang kapal ng mukha. Siya pa ang galit. Sabi ko ng mahinahon hanggat kaya ko. "Alam ko na ang lahat, Mark. Alam ko na ang peking pirma. Alam ko na ang utang mo. Alam ko na peke si Attorney Santos." Tumahimik sa kabilang linya. Saglit lang. Tapos, biglang nagbago ang tono niya. Mula sa galit. Naging manipulative. Naging paawa. Sabi niya, "Dad, nagkakamali ka. Hindi mo naiintindihan. Ginawa ko lang yon para mapadali ang proseso. Dad, matanda ka na. Baka ulyanin ka na, kaya hindi mo maalala na pumayag ka naman talaga." "Ulyanin? Ako?" Sabi ko. "Mark, malinaw ang isip ko. Huwag mo akong iligaw. Sinubukan mong nakawan ako." Nagsimula siyang umiyak. "O baka umaarte lang siya." Sabi niya, "Dad, please, huwag mo naman akong ipahiya. Anak mo ako. Kadugo mo ako. Ipapakulong mo ba ang sarili mong anak? Masisira ang career ko. Mawawalan kami ng bahay. Maawa ka naman kay Bea." Doon ako natigilan. Awa. Bilang magulang, likas sa atin ang maawa sa anak. Kapag nakikita nating nahihirapan sila, gusto nating saluhin ang problema. Pero naalala ko ang sinabi ni Mrs. Reyes. Naalala ko ang 7 pamilya na naloko ni Santos. Naalala ko na kung hindi ako naagapan, ako ang magiging kawawa. Ako ang pupulutin sa kangkungan. At naisip ko, kung palalagpasin ko ito ngayon, matututo ba siya? Hindi. Uulitin lang niya ito. Baka sa ibang tao naman. Kailangan niyang matuto, kahit sa masakit na paraan. Ito ang tough love na tinatawag. Sabi ko, "Mark, mahal kita, kaya hindi ko hahayaan na maging kriminal ka habang buhay. Kailangan mong pagbayaran ang ginawa mo." Binaba ko ang telepono habang sumisigaw pa siya ng mga mura, kinahapunan. Naganap ang pag-aresto. Hindi ako sumama. Hindi ko kaya. Pero ikinuwento sa akin ni Attorney Valdez ang nangyari. Pinuntahan ng mga pulis si Mark sa opisina niya sa BGC. Hiyang-hiya daw siya dahil maraming tao. Nakaposas siyang inilabas. At si Bea, ang asawa niya, nahuli siya sa isang mall sa Alabang, nasa loob ng isang butik. Namimili ng damit gamit ang isang credit card na nakapangalan sa ibang tao, isang credit card na ninakaw din nila ang impormasyon, habang binabasaan sila ng karapatan o Miranda rights. Iyak daw ng iyak si Bea. Sinisisi si Mark. Nagtuturuan silang dalawa. Nung narinig ko ang kwento, napaupo ako sa sala ko. Tumingin ako sa picture frame namin ni Maria at ng batang Mark noong graduation niya ng elementarya. Ang saya namin noon. Ang liwanag ng kinabukasan. Pumatak ang luha ko. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa panghihinayang. Napakasakit. Walang magulang ang nangangarap na ipakulong ang sarili niyang anak. Para akong naglilibing ulit. Pero sa pagkakataong ito, buhay pa ang inililibing ko. Lumipas ang ilang buwan. Pebrero na. Malamig ang simoy ng hangin pero wala akong maramdamang saya. Dumating ang araw ng paglilitis o ang tinatawag na sentencing hearing dahil malakas ang ebidensya. Ang mga peking dokumento, ang CCTV footage, ang testimony ng bangko. Wala nang lusot si Mark. Ang abogado niya ay nakipag-usap sa piskal. Plea a bargain. Aaminin ni Mark ang kasalanan para mabawasan ang parusa sa halip na 10 taon. Hihilingin nila na maging 4 na taon na lang. Tinanong ako ni Attorney Valdez, "Sir Antonio, payag ba kayo?" Pumayag ako. Ayoko nang humaba pa ang proseso. Ayoko nang tumestigo at idetalye pa sa harap ng maraming tao kung paano ako niloko ng anak ko. Gusto ko na lang matapos to.
Pumunta ako sa korte noong araw ng pagbaba ng hatol. Umupo ako sa likod. Nakita ko si Mark. Nakasuot siya ng kulay kahel na t-shirt. Ang damit ng mga bilanggo. Ang payat niya. Ang putla. Wala na ang yabang. Wala na ang mamahaling suit. Wala na ang Rolex. Nang tawagin siya ng huwes. Tumayo siya. Tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang buwan, nagkatitigan kami. Nakita ko ang pagsisisi sa mata niya. O baka takot lang. Hindi ko alam. Binasa ng abogado niya ang statement. Sabi nila, Your Honor, nagsisisi po ang aking kliyente. Nalunod lang po siya sa utang at desperation. Hindi niya po intensyon na saktan ang kanyang ama. Nagsalita si Mark. Ang boses niya ay garalgal. Sabi niya, Dad, patawarin mo ako. Hiyang-hiya ako sa sarili ko. Babawi ako paglabas ko. Mahal kita, Dad. Gusto kong maniwala. Gustong-gusto ko. Gusto kong tumakbo sa kanya at yakapin siya. Sabihin na, okay lang anak, uwi na tayo. Pero alam kong hindi pwede. Kung pinalusot ko siya, hindi siya magbabago. At hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung may mabiktima pa siyang iba. Ibinaba ng judge ang hatol. Guilty. 4 na taong pagkakakulong sa bilibid para kay Mark. At si Bea naman ay kulong din at kailangang magbayad ng danyos. Si Attorney Santos, yung peke, ay nahaharap sa mas mahabang sentensya dahil marami siyang kaso sa ibang lugar. Nang matapos ang hearing, nilapitan ako ng pulis na nag-escort kay Mark. Binigyan kami ng ilang sandali. Sabi ko sa kanya, Mark, patawad din. Patawad kung kailangan nating umabot sa ganito. Umiyak lang siya. At pagkatapos ay dinala na siya palabas. Naglakad ako palabas ng Hall of Justice. Ang sikat ng araw ay masakit sa mata. Nanalo kami sa kaso. Ligtas ang pera ko. Ligtas ang bahay ko. Nasa kulungan ang mga masasamang loob. Pero bakit ganito ang pakiramdam? Walang nanalo. Talo kaming lahat. Ligtas nga ang pera ko. Pero nawalan naman ako ng pamilya. Mag-isa na lang ako. Ang kaisa-isa kong anak ay nasa likod ng rehas. Ang pangarap kong magkaapo ay parang bula na naglaho. Sumakay ako sa kotse ko. At doon, sa loob ng tahimik na sasakyan, umiyak ako ng umiyak. Ito ang iyak ng isang ama na nagluksa para sa buhay na sana ay mayroon kami. Ang mga sumunod na linggo ay madilim. Hindi ako lumalabas ng bahay. Hindi ako kumakain ng maayos. Ang bahay sa Alabang ay parang naging libingan. Napakatahimik. Bawat kaluskos ay nagpapagulat sa akin. Nawalan ako ng gana sa lahat. Pero si Mrs. Reyes, ang manager ng bangko, hindi niya ako tinantanan. Tumatawag siya para kumustahin ako. Sabi niya, Sir Antonio, huwag kayong magpakain sa lungkot. Hindi niyo kasalanan ang nangyari. Biktima kayo at survivors kayo. Inirekomenda niya ako sa isang counselor, isang psychologist na espesyalista sa mga senior citizen na dumaan sa trauma, si Dr. Cruz. Noong una, ayoko pa, sabi ko, pangbaliw lang yan. Di ba ganyan naman ang paniniwala natin mga Pilipino? Mahihiya tayong magpa-therapy, pero napilitan din ako. At salamat sa Diyos, dahil iyon ang naging daan para luminaw ang isip ko. Sa therapy, natutunan ko na ang desisyon ng anak ko ay desisyon niya, hindi dahil kulang ako sa pagpapalaki, hindi dahil masama akong ama. Sadyang may mga tao na naliligaw ng landas dahil sa sarili nilang kagustuhan. Tinulungan ako ni Dr. Cruz na tanggapin na ang pagpapatawad ay hindi ibig sabihin ay hahayaan mong abusuhin ka ulit. Pwede kang magpatawad habang pinoprotektahan ang sarili mo. Noong medyo malakas na ang loob ko, inayos ko ang aking estate plan. Sa pagkakataong ito, kasama ko na ang isang lehitimo at respetadong law firm sa Makati. Gumawa kami ng Revocable Living Trust, pero hindi si Mark ang trustee. Kumuha kami ng Independent Corporate Trustee. Isang bangko ang mamamahala. Binago ko rin ang aking huling habilin o will, masakit man. Pero tinanggal ko si Mark sa listahan ng mga tagapagmana, naisip ko. Kung iiwanan ko sa kanya ang milyon-milyon paglabas niya ng kulungan, baka mas lalo lang siyang mapahamak, baka bumalik lang siya sa sugal, baka mamatay lang siya sa bisyo, sa halip. Inilaan ko ang malaking bahagi ng yaman ko sa charity. Nagtatag ako ng scholarship fund sa University of Santo Tomas, kung saan kami nagtapos ni Maria, para ito sa mga estudyanteng matatalino pero walang pambayad ng tuition.
Nag-donate din ako sa cancer support group bilang alaala ni Maria. Sa ganitong paraan, alam kong ang perang pinaghirapan namin ay mapupunta sa mabuti, magkakaroon ng kabuluhan ang bawat sentimo. Bumalik din ako sa bangko ni Mrs. Reyes. Naglagay kami ng mga bagong proteksyon, two-factor authentication. Ibig sabihin, tuwing may gagalawin sa pera ko, kailangan ng password sa cellphone ko at kailangan ng boses ko mismo. Naglagay din kami ng limitasyon. Kapag may withdrawal na lampas sa 10,000, kailangan ko munang pumunta sa bangko ng personal. Sabi ni Mrs. Reyes habang inaayos namin ang papel. Sir Antonio, proud ako sa inyo. Ang tapang ninyo. Nagawa niyong bumangon. Nginitian ko siya. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Naging totoo ang ngiti ko. Sabi ko, salamat Elena, kung hindi dahil sa iyo, wala na ako ngayon. Paglabas ko ng bangko, huminga ako ng malalim. Amoy ko ang usok at ingay ng Maynila. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ito mabigat. Ramdam ko na ang simula ng paghilom. Lumipas ang mga buwan. Ang tagsibol ay napalitan ng tag-init at ang tag-init ay napalitan ng tag-ulan. Ganoon kabilis ang panahon. Sa simula, ang bahay ko sa Alabang ay tila isang malaking kulungan. Bawat sulok ay may alaala. Bawat lingon ko ay parang nakikita ko si Mark noong bata pa siya na tumatakbo sa sala. O di kaya ay si Maria na nagdidilig ng halaman sa hardin. Ang katahimikan ay nakabibingi. Dati, akala ko, ang retirement ay tungkol lang sa pag-upo sa veranda habang umiinom ng kape. Tungkol lang sa panonood ng TV buong maghapon. Pero mali pala ako. Kapag wala kang ginagawa, doon ka dadalawin ng lungkot. Doon ka dadalawin ng mga sana at dapat. Sana hindi nangyari ito. Dapat naging mas manman ako. Gabi-gabi, bago ako matulog. Nandoon ang kirot. Ang isipin na ang sarili kong anak ay nasa loob ng bilibid, na ang pamilyang binuo ko ay nasira na. Pero isang umaga, nagising ako na may ibang nararamdaman. Tumingin ako sa salamin. Nakita ko ang isang matandang lalaki. Maputi na ang buhok, may mga kunot na sa noo. Pero buhay pa, sabi ko sa sarili ko. Antonio, buhay ka pa. Binigyan ka ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Huwag mo itong sayangin sa pagmumukmok. Tama na ang awa sa sarili. Tama na ang pagtatanong ng bakit. Panahon na para tanungin ang ano. Ano na ang gagawin ko ngayon? Tinawagan ko si Elena, si Mrs. Reyes, ang manager ng bangko na nagligtas sa akin. Sabi ko, Elena, gusto kong lumabas. Gusto kong may gawin. Ayokong mabulok sa loob ng bahay. Natuwa siya. Sabi niya, Sir Antonio, sakto ang tawag niyo. Sinabi niya sa akin na ang bangko nila ay may programa. Isang awareness campaign para sa mga senior citizen. Gusto nilang turuan ang mga matatanda kung paano protektahan ang kanilang pera. Tinanong niya ako, Sir Antonio, gusto niyo bang magsalita? Gusto niyo bang ibahagi ang kwento niyo? Natigilan ako. Ako? Magsasalita sa harap ng maraming tao? Sasabihin ko sa kanila na naloko ako ng sarili kong anak? Hindi ba nakakahiya iyon? Sa kulturang Pilipino, ang dumi ng pamilya ay dapat itago sa loob ng bahay. Washing dirty linen in public, ika nga. Pero naisip ko ang 7 pamilya na naloko ng peking abogado. Naisip ko si Mrs. Reyes at ang asawa niya na namatay sa sama ng loob. Kung tatahimik ako, baka may iba pang matulad sa akin. Huminga ako ng malalim at sumagot ako. Sige Elena, gagawin ko. Ang unang seminar ay ginanap sa isang community center. Sa Makati, puno ang bulwagan. Puro mga senior citizen. Mga lolo at lola na tulad ko. May mga tungkod, may mga salamin sa mata. Kinabahan ako. Nanginginig ang tuhod ko habang paakyat sa entablado. Hawak ko ang mikropono. Tumingin ako sa kanila. Nakita ko ang mga mata nila. Puno ng pag-asa. Puno ng tiwala. Nagsimula ako sa pagpapakilala. Ako po si Antonio de la Cruz, retiradong inhinyero, at isang ama, katahimikan sa buong kwarto. Ikinuwento ko ang lahat. Wala akong itinago. Sinabi ko kung paano ako naging kampante, kung paano ako nagtiwala ng sobra. Sinabi ko kung paano pekein ng anak ko ang pirma ko, kung paano muntik nang mawala ang lahat sa akin sa isang iglap. Nakita ko ang reaksyon nila. May mga nagtakip ng bibig sa gulat, may mga umiling sa dismaya, at may mga nakita akong nagpunas ng luha. Hindi sila nandidiri sa akin.
Hindi nila ako hinuhusgahan. Sa halip, nakita ko ang pagkaunawa, nakita ko ang awa, at higit sa lahat, nakita ko ang takot. Takot na baka mangyari din ito sa kanila pagtapos ng kwento ko. Nagbigay ako ng mga payo. Sabi ko, mga kasama, ang pera natin ay hindi lang papel. Ito ay ang ating kalasag. Ito ang ating dignidad. Huwag ninyong ibibigay ang susi ng inyong kalasag sa kahit kanino. Kahit pa sa mga anak ninyo, kung mahal nila kayo. Iintindihin nila na kailangan ninyong protektahan ang sarili ninyo nang matapos ako. Nagpalakpakan sila, hindi lang basta palakpak, kundi palakpak na may kasamang pasasalamat. Pagbaba ko ng entablado, may lumapit sa aking isang ginang. Siguro ay nasa 70 anyos na siya. Naka-wheelchair. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit, sabi niya. Sir Antonio, salamat, maraming salamat. Tinanong ko kung bakit. Sabi niya, kasi po, bukas sana, pipirmahan ko na ang dokumento na ibinibigay ng pamangkin ko. Gusto niyang ibenta ang lupa ko sa probinsya para daw invest sa negosyo. Pero dahil sa kwento mo, hindi ko na itutuloy. Tama ka, kailangan kong magtira para sa sarili ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kakaibang init sa puso ko. Ibang klase pala ang pakiramdam ng makatulong. Yung sakit na nararamdaman ko noon dahil sa ginawa ni Mark, biglang gumaan. Doon ko naintindihan. May dahilan kung bakit nangyari ito sa akin. Ginamit ng Diyos ang pait ng karanasan ko para maging gamot sa iba. Ang sugat ko ang naging babala para sa iba upang hindi sila masugatan. Mula noon, naging misyon ko na ito. Linggo-linggo, sumasama ako kay Elena at sa team ng bangko. Umiikot kami sa iba't ibang barangay, sa mga simbahan, sa mga senior citizen offices. Nagkaroon ako ng bagong layunin. Hindi na lang ako basta retirado. Ako na ngayon ay isang advocate, isang tagapagtanggol ng mga nakatatanda. At para naman sa sarili ko, sinunod ko ang payo ni Dr. Cruz. Kailangan kong ibalik ang sigla ng katawan ko. Isang Sabado, pumunta ako sa mall. Bumili ako ng magandang pares ng hiking shoes. Bumili ako ng backpack. Nagmaneho ako paakyat ng Tagaytay. Ang simoy ng hangin doon ay malamig at presko. Amoy pino, amoy lupa. Nagsimula akong maglakad sa mga trail. Dahan-dahan lang. Hindi naman kailangang magmadali. Sa bawat hakbang. Ramdam ko ang pagtibok ng puso ko. Ramdam ko ang paghinga ko. Dati, ang tanging nararamdaman ko lang ay ang bigat ng dibdib ko dahil sa stress. Pero ngayon, ang nararamdaman ko ay ang pagod ng masayang katawan. Ang ganda pala ng mundo. Sa loob ng 40 taon. Puro trabaho lang ang inatupag ko. Puro plano para sa future. Nakalimutan kong namnamin ang kasalukuyan. Nakita ko ang ganda ng Bulkang Taal mula sa malayo. Nakita ko ang mga bulaklak na namumukadkad sa gilid ng daan. Napagtanto ko na ang buhay ay hindi natatapos sa edad na 64. Sa katunayan, nagsisimula pa lang ang panibagong kabanata. Isang hapon, pagka-uwi ko galing sa hiking, may nakita akong sobre sa mailbox ko. Walang selyo. Galing sa Bureau of Corrections. Sulat galing kay Mark. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko ito. Ang sulat ay mahaba. 4 na pahina. Sulat kamay. Puno ito ng mga salitang patawad. Sorry daddy, nagsisisi ako. Ikinuwento niya ang hirap sa loob. Ang pagsisisi niya gabi-gabi. Sinabi niya na nabulag siya ng pera at inggit. Nangako siya na babawi siya kapag nakalabas na siya. Pinasa ko ito ng paulit-ulit. Dr. Cruz, ang counselor ko. Tinanong niya ako noong sumunod na session namin, Antonio, sasagutin mo ba ang sulat? Nag-isip ako ng matagal. Sabi ko, hindi muna. Masama ba akong ama? Dahil hindi ko agad siya sinagot, hindi siguro. Natutunan ko na ang pagpapatawad ay isang proseso. Hindi ito pwedeng madaliin. Napatawad ko na siya sa isip ko. Alam kong tao lang siya na nagkamali, pero ang tiwala, ibang usapan iyon. Ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag, pwede mong pagdikitin ulit, pero nandoon na ang lamat. Itinago ko ang sulat sa drawer, katabi ng mga litrato namin noong bata pa siya. Darating ang araw. Siguro, kapag handa na ako, at kapag nakita ko na ang tunay na pagbabago sa kanya, sasagot din ako. Pero sa ngayon,
Ipagdarasal ko na lang muna siya. Setyembre na. 1 taon na ang nakalipas mula noong magsimula ang gulong ito. Napagdesisyonan kong dalawin si Maria. Nagmaneho ako papunta sa Manila Memorial Park. Dala ko ang paborito niyang mga bulaklak, puting orchids. Maganda ang panahon. Hindi masyadong mainit. Ang damo sa paligid ng puntod niya ay berde at maayos. Lumuhod ako. Hinawakan ko ang lapida. Malamig ang bato. Inalis ko ang ilang damo na tumubo sa gilid. Sinindihan ko ang kandila. Umupo ako sa damuhan, tulad ng ginagawa ko noon sa kusina namin habang nagkakape kami. Nagsimula akong magkwento sa kanya. Maria, bulong ko, mahal ko, alam mo ba ang nangyari? Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Kahit alam kong nakikita na niya ito mula sa langit, ang anak natin. Sinubukan niyang kunin ang lahat, pero huwag kang mag-alala, ligtas ako. At siya, nasa lugar siya kung saan matututo siya ng leksyon. Huminto ako sandali, pinakinggan ko ang ihip ng hangin. Parang sagot niya sa akin, Maria, ginawa ko ang tama, di ba? Sabihin mo naman sa akin na tama ang ginawa ko. Wala akong narinig na boses, wala akong nakitang multo, pero naramdaman ko ang kapayapaan. Isang kakaibang gaan ng loob, parang may yumakap sa akin mula sa likod. Alam ko. Naiintindihan niya. Si Maria ay isang inang mapagmahal, pero isa rin siyang babaeng may prinsipyo. Alam kong ayaw niyang konsintihin ang masama, kahit pa anak namin ang gumawa. Tumingala ako sa langit. Ang kulay ng langit ay unti-unting nagiging kahel dahil palubog na ang araw. Ang ganda, sabi ko. Mahal, huwag kang mag-alala sa akin. Okay na ako. Kaya ko na ang sarili ko. Marami akong bagong kaibigan. Nakakatulong ako sa ibang tao. May silbi pa rin ako sa mundong ito. Tumayo ako. Pinagpag ko ang dumi sa pantalon ko. Tiningnan ko ulit ang pangalan niya sa lapida. Maria de la Cruz. Babalik ako sa linggo, sabi ko. Magdadala ako ng kwento tungkol sa hiking trip ko. Naglakad ako pabalik sa kotse. Habang naglalakad ako, napansin ko ang sarili ko. Hindi na ako nakayuko. Tuwid na ang likod ko. Ang mga hakbang ko ay may sigla. Bukas, may schedule ako ng pagtuturo sa isang senior citizen center sa Pasig. Marami na naman akong makikilala. Marami na naman akong matutulungan sa susunod na buwan. May convention sa Grand Junction. Inimbitahan ako ni Elena na maging guest speaker. Ibig sabihin, makakapag-travel na naman ako. Ang buhay ay nagpatuloy. Hindi ito ang buhay na plinano namin ni Maria. Wala ang mga apo na tumatakbo sa bakuran. Wala ang malalaking reunion tuwing Pasko. Pero, ito ay buhay pa rin. Isang buhay na may halaga. Isang buhay na may layunin. Natutunan ko na ang pinakamahalagang yaman natin ay hindi ang pera sa bangko. Hindi ang laki ng bahay o ang ganda ng kotse. Ang tunay na yaman ay ang kapayapaan ng isip, ang dignidad, at ang kakayahang tumulong sa kapwa. Sinubukan ni Mark na sirain ako. Sinubukan niyang kunin ang lahat. Pero nagkamali siya. Sa halip na sirain ako, mas lalo niya akong pinatatag. Inalis niya sa akin ang tiwala sa kanya. Pero binigyan naman niya ako ng dahilan para magtiwala sa sarili ko. Para sa inyo na nakikinig sa akin ngayon, kayo na mga kaedad ko, kayo na nasa dapit hapon na ng buhay, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot na protektahan ang sarili ninyo. Huwag kayong matakot na magsimula muli. At higit sa lahat, huwag niyong isipin na tapos na ang kwento nyo hanggat humihinga tayo. May pag-asa, may bagong umaga. Tingnan niyo ako. 64 na taong gulang. Niloko, nasaktan, nag-isa. Pero heto ako ngayon. Nakatayo, lumalaban, at higit sa lahat, nabubuhay. Isa-isang hakbang lang. Isang araw sa bawat pagkakataon. Surviving. Iyan ang ginagawa natin. At sa huli, iyan lang naman ang mahalaga. Kung nagustuhan niyo ang kwento ko, kung may napulot kayong aral, pakiusap, mag-subscribe kayo sa channel na ito. I-share nyo ang video na ito sa mga kaibigan nyo, sa mga magulang nyo, sa mga lolo at lola nyo. Malay nyo, ang simpleng pag-share ninyo ay makapagligtas ng isang buhay o makapigil sa isang pagkakamali. Salamat sa pakikinig. Salamat sa pagsama sa akin sa journey na ito. Ako si Antonio at ito ang aking kwento. Hanggang sa muli, ingat kayong lahat at pagpalain kayo ng Diyos.